So today is Friday, July 26. Kakatapos lang ng bagyo. Time check 5 AM. Samahan niyo ako. Hanap tayo ng magandang tumal pa, no? Nakalang biyahe ka na? Pakalabas ka lang. Pakalabas na nga. Wala pa. Nakapit na tayo, Paps. Ha? Kapit na, ilang araw na. Eh. Sana nga, wag mo na uli, no? Hindi na yan? Ito papasok eh. Ha? Pag gina naman. Oo, kaya lang sa Mindanao Port eh. Oh, yun eh. Kaya hapit-hapit. Ano pa kung tayo long drive? Kaya nga eh. Nagkano inabot? 200 lang, the Concepcion. Tip na. Saan mo pinikap? Concepcion. Sa mga Marikina? gulayan street. Ayun yan, pinigyan tip 5 piso. So sabi pa sa kuya, kaya ba ng 30 minutes? Eh di wow. Nalilipad. Ano na? Mamimili ka, Ampid o Joyride? Joyride na lang, kaya po. Ano? Kaya po, 275. Kaya po? Pwede na? Kaya po, ang layo. Kano? 275. Kunin na natin. Kunin ko na, Pops, ha? Yun lang. Nagantay din tayo ng 20 minutes. Thank you po. So ang bill ni ma'am 275 ang binigay niya sa atin. Buhay naman, oh. Maganda mag-link ka ng Maya mo sa sa number, sa app mo. Kasi minsan pag naglolo ko mag-load sa Gcash, yung number ko sa yung number ko dyan kay Joyride na yun yung Maya ko eh. Kaya lang, hindi ko na nga matanda yung password. Okay guys, pinasukan tayo ng ating pangalawang booking. Ito ay nagkakahalaga ng 130 pesos. Papuntang Bagong Baryo. Okay guys, so na-drop na natin yung second passenger natin. Ang oras ngayon is 6:43. Nakaka 430 na tayo. Okay guys, so on the way na tayo sa ating pangatlong booking. Ayan po, Court of Appeals. At dito na nga kami inabutan ng malakas na ulan. Okay na po kayo? Go! Naupuan niyo po. Okay guys, so naibaba na natin kanina yung pangatlong passenger natin. Ang bill niya is 180 pesos lang, pero 250 yung binigay niya kasi nga natuwa siya. May kapote tayo, tapos mabagal lang tayo, safety first. So 250 yung binigay niya.
Waiting tayo ngayon sa next booking. Pinasukan na tayo ng pang-apat natin booking. Magkakalaga ng 130 papuntang Taguig. Peninsula Garden, Midtown. Ilang tower eh. Tanggal ang helmet. Tanggal lang. Maple Tower. Dito. Emily po. What's up guys? At naibaba na natin ng ating ano ba, 5th or 6th passenger for our morning ride. So time now is 10 AM. So nag-start tayo ng 5 AM. So 5 to 10 naka 1,020 pesos din tayo in cash. So ayun guys, ayun yung kinita natin. And then kung babawasan mo yan ng top up, ang 1,000 kasi is 200. So you have 800, and then yung gasolina ko siguro 150 ang nabawas. So 350. So for our morning shift, kumita tayo ng 650 din. Not bad. 5 AM to 10 AM. So, yung oras na yan napakabilis lang, no? Hindi mo mamamalaya na ano na pala. Na 10 AM na pala. So, it's about time for me to go home muna. Dahil, syempre, gagampanan natin ang ating pagiging tatay. Pagbabantay sa mga bata. Lalo na pag nagpasukan na, hatid sa school, sundo sa school, bago ulit tayo makabiyahe. So basically, ganun lang naman guys, no? Kasi si Mrs. kasi is ano siya, anong tawag dito? Babalik na siya sa work. So pag bumalik na siya sa work, siya kasi yung maganda kasi yung benefits dun sa pinagtatrabaho ni Mrs. Covered lahat ng aming anak, even me. Covered ako sa kanyang health card or health benefits. So talagang sa amin dalawa, siya yun talagang hindi pwede mag-give up ng trabaho kasi maganda yung sahuran, and then covered yung mga bata. Covered kami sa health benefits. Okay, so ako naman 6 years BPO, 1 year freelancing, small time YouTuber, kahit papano may kinikita naman tayo sa pag-YouTube, bari-bariya. Tapos eto, nagpa-plan ako na ituloy-tuloy na tong pagiging MC taxi rider natin. Sa kadahilanan nga na syempre tayo yung magiging focus sa mga bata pagdating sa paghahatid, susundo sa eskwela. Syempre para habang wala ang kanilang mami, masusupervise mo rin, alam mo rin nangyayari sa mga bata, and mabibili mo ano man yung pangangailangan nila. Pag kailangan ng parents, nandyan ka para pumunta. Hindi mo kailangan mag-file ng leave, hindi mo kailangan magpaalam. So hawak mo ang oras mo. So ayun. So for today's vlog, ayun ang kinita natin.
650 net income. Okay? So, iba, medyo malilitan dyan. Kasi syempre, magkano ba ang minimum ngayon? Pagpalagay na natin ang minimum is 650 or 680. Something like that. So, hindi pa rin masama, di ba? Doon sa 5 a.m. to 10 a.m. ko na binahe, which is hindi naman ako nainitan. Ngayon pa lang nagsisimulang uminit. Gawa ng, yan nga, kagagaling pa lang natin sa bagyo. So, uwi na muna tayo where meron na tayong 650. And here's the thing. Kung gusto mo pang lumaki pa yung kita mo, of course, you can do it in the afternoon hanggang gabi. So, free time ka. Yung iba kasi na dumidiskarte dito. Para sa akin, pagtungtong kasi ng 11 or 12, yan, patay oras na yan. Medyo mahina na ang mga booking yan. Kasi mga nasa opisina na yan, mga yan eh. Makakakuha ka pa rin yung mga, makakakuha ka pa rin pasahero, pero hindi na yung mga nagmamadaling pumasok, yung mga ganon. So, kung gusto mo, after ng morning shift mo, katulad ng ginagawa ko, uwi ka muna sa bahay, pahinga ka, pagdating ng tanghali, matulog ka, and then bakbaka na naman ng alas 4 or alas 5. Ayun, time na yan is rush hour na naman. So, yes, medyo traffic, pero hindi ka naman mawawala ng pasahero kapag bumiyahe ka ng mga ganong oras. Sometimes, umabot sila ng another 5 to 10 na naman, or 4 to 10. Yan. Kaya, yung ibang mga rider dito sa Joyride is kumikita rin talaga sila ng more than 1,000 a day. Plus kung maganda pa yung mga nakukuha nilang booking, so minsan nakaka 1,500 to 2,000 sila a day. Meron pa nga sigurong mga nakaka 3,000. Yan yung kay Joyride. Okay? So, kasi may mga ibang rider na nasa ibang platform, katulad ng Move It, yan talaga bakbakan dyan. So, pag nag-online ka dyan ng alas 5, accept ka lang ng accept kasi meron silang incentive. So, ang gusto kasi ni Move It, yung sa platform nila is talagang accept lang ng accept kasi may guarantee sila sa mga pasahero nila na na parang ilang minutes yata. 2 minutes, meron ka ng rider, ganon. So, para matupad yon, kailangan nila magpa-incentive. And kailangan magbigay sila ng target rides. Kaya walang magiging option ng rider kundi mag-accept na mag-accept para ma-hit nila yung morning incentive. So as of this moment, ang pagkakaalam ko sa Move It, ang target ride ng Move It is 13 rides from 5 a.m. to 10 a.m. So kapag naka 13 rides ka, meron kang incentive na 350. So additional yun, guys. But the thing is, dito ako ngayon sa Joyride and naka ilang booking lang ako, 6 lang ako. 6 rides pero 1K na yung gross ko nun. Pero kung sa Move It yan, basta naman madiskarte ka sa kalye, mahihit mo naman yung 13 rides na yan. Basta accept ka lang ng accept, huwag ka mamimili. So, going back dito kay Move It, going back dito kay Joyride. So, yun guys. So, sa ibang nagbabalak sa inyo na mag Joyride or mag MC Taxi, katulad ko na ito yung naisip ko na pwede kong gawin while hands-on ako sa mga bata. Habang, di ba, kahit pa paano, 5 a.m. to 10, ilang oras yun? 6, 7, 8, 9, 10. Sa 5 hours mo, is meron ka ng minimum agad na pwedeng i-take home. Which is, ayun nga yun na 650. So, not bad na yun. And then, the rest of the time, pwede nang ka na sa mga anak mo, focus ka na sa mga anak mo. Kasi guys, ang pera, madaling kitain yan, sa totoo lang. Lalo na kung masipag ka or madisgarte ka. Pero yung oras guys, magtrabaho ka lang sa company ng 3 years, hindi mo mamamalayan yung anak mo. Napakalaki na. Napakadaming 3 taon na yung nanakaw sa'yo nung panahon na focus ka sa trabaho. Parang, di ba? Pero hindi naman ako against sa pagtatrabaho. Kasi ako, alam mo, ang pwede mo lang iiwan na hindi mabibili ng sino man sa mga pamilya, sa mga anak mo, lalo na pag nawala ka na sa mundong ito,
is yung alaala, mga magagandang alaala. Pero paano ka gagawa nun? Paano mo ipapakita sa kanila na na minsan naging hands-on ka sa kanila, ikaw yung nagpapaligo, ikaw yung naghahatid, ikaw yung nagsusundo, kung lahat ng oras mo kinakain na ng kinakain na ng pagtatrabaho. Kasi pag nag-asawa ka, tag team talaga kayo niyan pag-usapan yung mabuti kung paano. So nagkataon na maganda yung company na napasukan ni Mrs. Kaya I have to sacrifice mine. Okay? So, okay guys. So, tingin ko dito ko na tatapusin tong vlog na to, no? So, dito na rin naman na tayo sa Marikina area. Papauwi na tayo ng bahay. So, once again, if you like this video, kindly hit subscribe button. Dahil marami pa tayong mga content na i-upload dito sa ating channel. So itatry din pala natin na bumiyahe naman kay Move It, no? Ng same time, 5 AM to 10 AM. Tingnan natin kung sino yung mas magandang income and sino yung ano yung mas magandang experience, 'di ba? So for now, this is your Kauze. Adios.